Taurus, April 1 to 7 reading mo. Tingnan natin ano itong mga energies na makukuha natin sa reading na ito. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. As long as nakaka-relate kayo. Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. Paano nag-a-apply sa sitwasyon. Kung hindi applicable, disregard. Ha? Kunin nyo lang ano yung mga pwedeng makatulong sa situation ninyo. Para sa yung overall energy, meron ka ditong 7 of Swords reversed. Wow, dami mo major ha. Tatlo yung major cards mo rito. So, meron ka Devil card, Death card, Sun card. Si Devil card, pwedeng Capricorn yan. Death card, Scorpio. Sun, pwedeng Leo. Pero kahit naman anong zodiac sign, as long as nakaka-relate kayo. Binabanggit ko lang yung mga signs kasi lumilitaw dito sa mga major cards mo, ha? Baka kasi may relate sa situation ninyo. So, ang overall energy mo is the 7 of Swords. Ito ay card ng diskarte, Taurus. At ang nafe-feel ko rito sa iyong 7 of Swords, kailangan mong ng kakaibang approach. Pagdating dito sa situation na ito. Maaaring hindi mo in-expect na ito yung pamamaraan na mag-work, no? Kaya nga iba eh. Hindi ito yung typical or usual na approach, no? Na ina-expect natin. So, sa tingin ko, kailangan mong mag-explore ng ibang ways. Usually, pwede rin ito lumilitaw kapag meron kang specific path na tinatahak na hindi yun yung traditional na path, no? Ibig sabihin, kumbaga, mas maraming tao, mas pinipili nila yung common eh. Yung madali eh. Pero ito parang iba eh, kakaiba siya. Ewan ko, intuition ko lang yun. Pero, pwede rin ito kasing card ng recovery. Kaya kung halimbawa, nawalan ka ng gamit, no, particular kung may nawala sa'yo, feeling ko lang, nandun yung possibility na baka ma-recover pa, ano? Maaaring may chance ang ma-recover pa, ano man yung nanakaw or nawala. Okay? Kasi ano eh, minsan lumilitaw din yung 7 of Swords pag merong magnanakaw sa'yo eh. Ma-experience ka ng ganun. Baka lang naman na ma-recover pa. Or kung meron man tao na gumawa sa'yo ng kalokohan, sikreto, patago, pwedeng itong person na to umamin, baka. May tendency umamin doon sa ginawa niya. Or bumawi doon sa atraso. Okay. Pagdating dito sa financial career mo, kailangan mong, may mga bagay na kailangan kang harapin, Taurus eh. So, stop procrastinating, isa yun. At, kasi the more na pinapaliban mo yan, kumbaga ayusin mo na yan right away, harapin mo na yan right away, kasi ganun din eh.
Pag in-avoid mo siya, hindi mo siya ginawa ngayon, eventually, magiging problema mo rin yan. Babalik ka pa rin doon. Kaya ako sa'yo, harapin mo yung dapat mong harapin. Ayan o, pati yung death card mo, baliktad. Maaring may mga uncomfortable situations dito na nahihirapan kang i-process. Kaya siguro ina-avoid mo yun. Pero kasi sa ayaw at sa gusto mo, death card is a natural na ano ba? Ito ay isang transition na hindi mo pwedeng iwasan. 'Di ba sa ating mga tao, death is inevitable. Sa ayaw at sa gusto natin, matitegi rin tayo bandang huli. Hindi ibig sabihin nito matitegi ka, Taurus, ha? Symbolism lang yan, death card. So, it's an ending. So, para sa akin, it is unavoidable na sitwasyon. Kung ending man yan, pwedeng ending. Kung pagbabago yan, transitioning, oo. Kasi si death card ay associated sa endings and transition. So, pwedeng iba, kung sa career nagre-relate yan, yung talaga may iwasan na magtapos. O baka kontrata yan, alam mo yun? Retirement, no? Sayot sa gusto natin, darating tayo sa retirement age. Pero kasi, nakakasense ako ng something dito na even before pa dumating sa retirement, parang maka-cut off eh. Meron something na maka-cut off dito. Oo. Basta related yan sa pera, sa career mo. So, pwede, ang lagay niyan, hindi pa tapos yung contract, hindi pa tapos yung wala pa sa retirement, baka mamaya putulin na. No? Pwedeng may ganun. Kasi meron ditong mga bagay na may mga changes na pwedeng hindi ganun kadaling harapin sa'yo. Pwedeng ina-avoid mo yun or nahihirapan kang makapag-adjust, makapag-adapt doon sa ending na yon or dun sa process na yon, sa transitioning changes na yan. So yan, expect mo na yung mga changes, expect mo na yun may mga pagdadaanan ka na ganyan, transitioning sa pera, sa negosyo mo or sa career mo. Hello nga pala, kamusta kayo? Taga saan kayo? Comment nyo na lang dyan. At kung nakaka-relate kayo sa reading ko, bago ba kayo dito, matagal na, saang platform nyo na-discover yung reading ko. Ayan. At kung nagustuhan nyo naman, nakarelate kayo, please don't forget to subscribe na rin, pa-follow, pa-leave na lang ng heart, ng comment, ng like dyan, pa-share, pa-share. Malaking tulong po yung bawat like, comment, share ninyo, subscribe, follow. Thank you nga pala dun sa mga generous na star senders natin at yung mababait na nag-join at hindi umaalis sa subscription membership. Para dun sa mga gusto maka-avail ng exclusive perk sa akin, dumiretso kayo sa akin one and only official FB page, Meta Verified, purple T na may check sa dulo. Kayo po ang mag-PM. Beware kasi marami pong fake na gumagaya sa page ko. For your awareness. Okay? So, sa love life mo, pareho major to ah. Pwedeng unhealthy attachment obsession yan si Devil Card. Pwede rin namang temptation yan. Oo, pwedeng naaakit ka sa kanya, naaakit siya sa'yo, or pwedeng involved kayo sa isang unhealthy, toxic na relationship. Or kung itong person mo merong mga hindi magandang bisyo.
Or kung sino man sa inyo, hindi ko alam. Oh, kung ikaw ay pumasok or nakaladkad sa isang secret love affair or third party situation, nako, patago eh. Meron something patago with the Seven of Swords, meron something patago with the Devil card. Pero dear, kung ikaw man yan, o ewan ko, meron something na ma-expose dito sa Sun card. Kaya kung ang gusto ninyo ay itago ng itago ito, patago, palihim, pasikreto, eh baka mabulgar to. Ngayon, kung hindi ikaw ang gumagawa niyan, maaaring merong something na masisiwalat dito. Eh kung yung person mo pala yung merong ginagawang ganyan, milagro, cheating, betrayal sa'yo, something behind your back, eh baka yun yung marireveal. So sa tingin ko, itong Sun card is a blessing in disguise sa'yo na matuklasan mo o ano tawag dito? Maisiwalat. Hirap maghanap ng malalalim. Mabunyag. O. Kasi magkakaroon ng kaliwanagan dito eh. Kaya ako naghahanap ka ng answers, truth, or confirmation, yun yung dala ni Sun card. Na merong nangyayaring mga ganyan, no? Okay. So, pwedeng may mga hidden desires, may temptation, obsession, unhealthy attachments, codependency issues. Pagdating dito sa connection na ito. Ngayon, dumako naman tayo sa ano yung blessing mo or challenge na pwedeng ma-encounter. Meron ka ritong King of Pentacles, meron ka Five of Pentacles. Okay. So, maliwanag agad sa Five of Pentacles. Maaaring ang challenge para sa iyo is kung magkakaroon nga ng termination dito, sabi ko nga, even before pa matapos yung contract, di ba pa may binabanggit ako kahit bago pa yung retirement or bigla ka ma-fire, ma-lay off, mahihirapan ka sa pera. Sumari kang makaranas ng problema sa pag-a-apply sa trabaho, no? Baka hindi ka matanggap or walang vacancy. Baka walang opportunity and mahirapan ka sa pera. Kasi usually, 5 pentacles pag may pagdadaanan kang problema sa pera naging yung tipong hirap ka talaga, no? And walang ayuda, walang vacancy, alam mo yon, walang tatanggap sa iyo yon. Pwede yun yung mga energy nun eh. Meron ding dito, cheating talaga. Cheating. Kasi Five of Pentacles, ghosting. Pangiiwan, pwede rin naman. Or rejection. Ngayon, pagdating sa iyong blessings, yung King of Pentacles, so kasi usually si Five of Pentacles is temporary situation pagdating sa pera eh. So magipit ka man, karoon ka man ng crisis dyan, trabaho, pera, nakikita ko balang araw, manunumbalik pa rin naman ang stability sa iyo with the King of Pentacles. Oo. Pero itong week na ito is very unstable or hirap. Siguro sa mga upcoming weeks, doon na mo na mararamdaman yung King of Pentacles na kahit pa paano, makakahanap ka siguro ng diskarte. Kasi nga, ito nga yung sabi ko, kung makakadiskarte ka ibahin mo lang talaga technique mo maaari kang magkapera with the King of Pentacles sa mga susunod na weeks or months kung madiskarte ka. Okay? Ayan no. Eight of Cups. May pagtalikod, pag-walkout, pag-alis, paghahanap ng opportunity for growth, for fulfillment, for happiness. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-explore. Okay? Or kung meron ka mang gagawing pag-alis,
O pa tayo ibang cards? Deep personal strength and peace that assure success. Diba? Ito yun. Sabi ko yung kakaibang diskarte. Maaring yun yung ano eh. Maaring yun talaga yung susi eh. Para ma-achieve mo yung success eh. Kasi kung yung isang path nga, napakarami ng tao dun, sabihin yun yung common, yun yung easy, dun sila nagsisiksikan. And usually, yung mga nagsasucceed, sila yung mga pioneer, sila yung mga breakthrough, sila yung nakadiscover nito, sila yung unang, alam mo yun, kumbaga sa path nila, konti lang sila eh. Diba? Yun nga yung napipil ko na energy dyan eh. Baka nga, it's a breakthrough para sa'yo. So, minsan kung ano yung kakaiba, minsan yun yung nag-work, hindi yung usual na ginagawa natin. Hindi ko sinasabing always. Minsan, okay? A person of position of authority, it could be someone na in charge of something na pwedeng dadaan ka sa kanya kasi authority ito. Oo, could be superior mo yan, boss. Hindi ko alam kung anong involvement niya rito, pero meron something dito about, hierarchy, position. Someone na in charge kung saan man yan na, makakaharap mo. O meron, April talaga tumalsik, oh. Sakto, babasa tayo sa week ng April, first week. Advice from a friend. Oh, baka may maitip sa'yo yung kaibigan mo, matulungan ka niya. Papayuhan eh. Kung ikaw man yung nangangailangan, ano siya, no? Mukhang merong maipapayo sa'yo itong tao na to, kaibigan mo. Baka makatulong siya sa'yo. Or baka meron ditong gusto lang niya ng may makikinig sa kanya, sa kwento niya or problema niya, whether ikaw yan o siya, or friend na nangangailangan ng advice, guidance, vice versa, kung sino man sa inyo. O baka referral din yan, galing sa kaibigan mo. Tip, advice. Discipline daw, Taurus. I can accomplish what I set my mind to. Ayun naman pala eh. So, napaka-importante ng discipline this week para ma-achieve mo kung ano man yung gusto mong ma-achieve. Self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. So, dagdagan mo na rin yung iyong confidence. Para ma-achieve mo itong goal mo na ito. Discipline, self-esteem, gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. So, yan. Sa tingin ko baka may opportunity na darating. And the more na ikaw ay grateful, the more na na-attract mo yung mga blessings. Maliit man, malaki, still a blessing. So, dapat tayo ay palaging thankful, grateful. Ano yung pinaka-closing na mensahe para sa iyo? Kuha tayong positive affirmation dito or message. Body. Body, show me, divine, how to love and fully care for this body. Please give me the radiant miracle of accepting my body as it is. So, parang may kinalaman ito sa self-confidence mo, paano i-present sarili mo, uniqueness mo, and how to care. How to take care of your body. How to take care of yourself. Godspeed, babush.